A few moments later. Oh, shit. So, kung tatanungin nyo kung ano yung nangyari kagabi, yan, nasama lang naman tayo sa mga binigyan sa aming barangay ng Certificate of Appreciation sa ating barangay. Nasama po tayo dyan. Yung mga kabataan ba na nagkaroon ng achievement sa buhay, like nakasali sa ganito, dahil sa barangay namin, ako lang ata yung vlogger. Yun. Basta yun na yun. At talagang napasarap yung gabi. Akala ko chill-chill lang, talagang award-award lang. Pero may mga banda pala na tumugtog. Shoutout kay Day Teodoro. Yan, yung nakita nyo kanina sa video. Tsaka si Art Flores na talagang rakrakan ang nangyari. At kay Paring Arman. Yan, Paring Armando. Yan, kung kilala nyo si Paring Armando, sobrang sikat niya sa Facebook. Siya si Paring Arman. Ito yung picture niya. Yan, Paring Arman, maraming salamat. So, for today's video, unboxing tayo. Kaya unbox ko na yung Tamiya, pare. Hindi pwedeng hindi nyo na makita tong Tamiya na to. Pang ilang araw na natin dito. Pangatlong araw na to bago ako mag-upload. Sorry guys ha, nuna ko muna yung business dahil nga diba nung nakaraan struggle tayo dahil binura ni TikTok lahat ng business. So, inatupag ko siya nung nakaraang araw tapos kahapon pinatawag tayo dahil nga yan sa event. So ngayon ko siya i-upload, edit-upload tayo for today's video. Sunday ngayon guys, possible mapanood nyo rin to mamayang hapon. Yun! So, nagulat ka? Nagulat din ako eh. So, ano nga bang i-unbox natin for today's video? Ang i-unbox natin for today's video ay yung nabili natin nung nakaraan sa tindahan ng Tamiya. Alam nyo na siguro kung saan yun. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan dahil hindi naman tayo sponsored. Siguro kung i-sponsoran tayo nung tindahan ng Tamiya na yun, banggitin na natin sa susunod eh, no? Pero mas maganda kasi, i-sponsoran tayo para banggitin natin dito sa video natin. So, ang i-unbox natin for today's video ay ito yung bagong labas ni Tamiya guys. Ito yung K4 Touch na kapatid ni K4 Gamble. Kung natatandaan nyo si K4 Gamble, asa na nga ba yun? Ito si K4 Gamble guys. Yan. Si K4 Gamble, ito ata yung bigay sa atin ni Master Cheng. Ay hindi, ano nga ba? K4 Gamble. Oh tama, K4 Gamble, binili ko to. Yan, yung bigay pala sa atin ni Master Cheng is etong Sunny Shuttle. Yan, bigay sa atin ito ni Master Cheng. Shoutout sa'yo Master Cheng kung napapanood mo ba yung mga vlogs natin. Yan, akala mo nakalimutan na kita. Hindi kita nakakalimutan Master Cheng. So susunod, bibisitahin kita dyan sa inyo. So ito yung kapatid niya. Ito si K4 Gamble. Tapos naglabas ulit si Tamiya ng K4. Another K4. Pangalan naman niya is K4 Touch. Yan. Shoutout sa'yo K4 Touch. Maya-maya, bubuuin na kita. Pero tignan muna natin kung ano yung nasa box, no? So si K4 Touch ay isang FMA chassis. Yan, modern chassis na to guys. Tapos yung chassis naman niya is ABS resin chassis black. Tapos yung motor naman niya is single shock motor. And pagdating naman sa body, yung body niya is ABS resin body, light green. Yun. Nung unang pagkakita ko sa kanya, nakita na agad ako. Mahina ako sa mga cute eh. Pag nakita ko yung isang laruan na cute para sa akin, nagugustuhan ko na agad. Tulad nito, itong K4 Touch. Nakita nyo naman, nung pinalabas natin ito nung nakaraan, nakapili na ako ng talagang bibilin natin. Tapos nung nakita ko to sa new arrival, ito agad yung pinili ko. Kasi sobrang gusto ko yung mga ganito eh. Yan, yung mga ganyan. Tapos ito pa nga pala guys, yan. May Power Ranger tayong nabili. Ito Power Ranger na to, lagi natin itong binabalikan sa Toy Kingdom eh. Pero nga lang yung price niya kasi talaga ang mahal. Ang laruan kasi, hanggat hindi ko gusto at mahal, hindi ko binibili. Pwede na lang kung yung laruan na yun, gustong gusto ko talaga, bibiling ko yun. Pero ito kasi, kaya ako binili, nakasale siya pare, dating 800, 200 pesos na lang ngayon eh. No? Ayoko talagang buksan to kasi pag bumili ako ng laruan, gusto ko nakatago lang siya. Pero gusto kong buksan talaga eh. Sabi nga ni Michael B, ang laruan nilalaro, hindi itinatago. So buksan natin to. Hindi ako makapagpigil. Kasi gusto ko rin naman na pe-preserve yung ano nung laruan. Pero this time, unahin ko na yung kaligayahan ko. So buksan natin tong Power Ranger na to. Dati kasi guys, nung bata ako, nagkaroon ako nito. Yan, meron akong ganito. Kaso nga lang hindi ko siya naitabi talaga. So ayan, kung makikita nyo boy, no? Talagang sulit yung 800 mo kung mabibili mo to ng 800 pesos talaga. Sulit yung 800 mo. Pero mas sulit talaga yung 200 natin kasi 200 ko lang siya nabili. Ano siya? Mabigat siya guys. Solid yung plastic. Parang binil na din ata yung ginamit dito. Iba na pala yung style ngayon. Ayun oh, ganun. Automatic. Yung dati kasi tinutulak lang eh.
ginaganon lang pinapaikot. Pero ito automatic. May anuhan siya dito sa ilalim. Yan o. Yun o. O diba? Automatic siya guys. Yung dati kasi, yung laruan na ganito na dati, ikaw pa yung mismo mag-iigot. Yung ngayon, ganyan lang siya guys o. O, automatic siya. O bakit nga ba tayo bili ng toys kahit hindi naman natin kailangan, no? Siguro yung mga collector lang din talaga yung makakaunawa sa akin. Bakit nga ba tayo bili ng toys? Tapos pagkabili ng toys, itatambak na lang natin, i-display, ganun. So, para sa akin kasi, noon, nung bata ako, hindi ako magkaroon ng toys talaga na, although meron naman akong mga laruan, binibili ko. Pero yung hindi lahat nakukuha mo talaga kasi nga hindi ka naman pwedeng magpabili sa magulang mo ng laruan dati. So ngayon na tumanda ka at kaya mo nang bumili ng laruan na para sa'yo, na talagang walang pipigil sa'yo. Yun yung nararamdaman ko ngayon. Hanggat kaya mong bumili ng laruan, bumili ka. Kung may pambili ka naman, bakit hindi, di ba? Pero kung wala ka namang pambili at saktuhan lang, pwede ka naman mag-ipon. Tapos pag naipon mo yung gustong laruan mo na, yung laruan na gusto mong bilhin, tsaka mo bilhin. O, di ba? Alam nyo, ako ginagawa kong yung pagbili ng laruan, ginagawa ko siyang gasolina sa akin para sipagin akong magtrabaho, para sipagin akong kumilos sa araw-araw. Kasi parang may tawag dito, parang may task ka na kailangan mong gawin para mabili mo yung bagay na gusto mo. Parang reward yun. Ito, parang na sa akin to, reward para sa akin tong mga nabibili ko na laruan. Ano to eh, katas ng paghihirap ko sa ginagawa ko, sa pag-work ko, kasama na tong pag-video natin, at sa lahat. Yan, parang ito yung nagiging stress reliever ko. Minsan parang gusto kong wag nang idikit yung sticker, sa totoo lang. Kasi alam niya pagtagal, yung sticker, natatanggal din eh. Tsaka sa susunod guys, susubukan ko yung basta magpe-paint tayo magko-customize paint tayo ng Tamiya. May nakita akong style ng paint, ang ganda, para siyang manga, anime style ganon. White, black and white lang siya guys. Alam niyo nakakatuwa dito, parang pwede tayong maglagay ng laruan sa loob. May upuan, tapos may ganyan, pag ganyan siya. Parang kasya laruan sa loob, or kaya pwede tayong magtago ng kung ano rito sa loob. Siguro mas maganda to kung yung bintana niya, yan, eto sana naka-clear. Yan, sana naka-clear to, sayang. So pag ganyan yan, pag nag-snap, ibig sabihin nun, nakakabit na siya. Sa sticker, kukunti lang naman kaya medyo mabilis lang yung sticker idikit. Yan, kung makikita nyo yung sticker, ilang piraso lang, tsaka malalaki siya. Madali lang idikit. Yung windshield talaga, sana naging siya transparent para umangas tignan. O, diba? Expert na tayo sa pagdidikit ng sticker eh. Technique pagdidikit ng sticker, malalaman nyo yan habang nagdidikit kayo. Unahin nyo yung dulo para alam nyo na kung saan hihinto. Ay, di mo natignan yung number, no? Kaya basta pag ganito karami lang yung sticker na kailangan nating idikit, kahit hindi mo natignan yung number. Common sense na lang kung makita nyong pit. Doon yung idikit. Kailangan dikit lang. Tamang dikit lang. Ayun. So, unti-unti, lumalabas na yung kagandahan ng sasakyan. Pag napakaliit ng sticker naman na ilalagay nyo, gumamit kayo ng tweezer para yun sa maliliit na parts na hindi na kayang hawakan ng ating kamay. Pero ito, madali lang naman eh. So, nadikit na natin lahat ng sticker, gawin na natin yung katawan. So, yung katawan, mabilis lang to guys. So guys, eto na, i-welcome na natin sa Pamilya Tamiya ni Kulotsky TV, si K4 Tash, ang kapatid ni K4 Gumball. Almost perfect pagdating sa akin dito ni K4 Tash. Sa color ng chassis, sa sticker talagang nag-blend doon sa chassis kaya talagang parang hindi idinikit eh, parang pinaint lang eh. Tapos pagdating naman dito sa tires, tingnan nyo naman yung tires niya, napakaganda. Yung mugs, color white, and may sticker din siya. So pagdating naman dito sa chassis natin, yan, talagang nag-pitch siya rito. Paglalagyan pa nga natin to ng extra accessories talaga, mas aangas tong si K4 Tash talaga guys. Dito lagyan natin dito ng balancer, no? Tapos dito lagyan natin ng bumper na carbon lodi. Pag ito na customize pa, talagang aangas pa tong K4 Tash na to. Sa performance naman niya guys, ang motor na ito is stock motor lang. Pero pag nilagyan natin to ng motor na talagang pang racing, talagang racing tayo dito, tutulin yung under na ito guys.
Si Caper Gamble saka si Caper Tash, pagkumparahin natin, mas malaki si Caper Tash ng konti kay Caper Gamble dahil nga si Caper Gamble medyo ano siya eh, yan mabilog. Yan, dito naman kay Caper Tash, medyo maliit talaga siya kung titignan natin. Yung windshield, pareho sila ng kulay ng windshield. Mas malaki yung sticker ni Caper Gamble. Tapos nilagay ko pala yung roller ni Caper Gamble dito sa gitna, hindi dito sa likod. Mas maganda pala pag yung roller na malaki nandito sa likod kasi mas lumalaki siya tignan. Tignan nyo ito si Caper Tash, di ba? Tapos ito si Caper Gamble, maliit na nga siya, mas lumiit pa siya tignan. Pero overall, pares naman maganda talaga. Tsaka sana maglabas pa si Tamiya ng mga series ng Caper. So ito yung Caper Tash natin no? Sana nag-enjoy kayo sa pag-unboxing natin ng Caper Tash. At sana, wish ko sa lahat ng may gusto ng Caper Tash. So ang wish ko rin para sa mga estudyante at para sa mga batang nanonood sa akin na gustong magkaroon ng Tamiya, yan, soon, wag kayong maiinip. Pwede kayong mag-ipon, pwede nyong hintahin, baka may magregalo sa inyo, nanay nyo, kunwari mag-aral ka ng mabuti, di ba? May reward yan. Yun na lang. Pero kung gugustuhin nyo talaga na sana magkaroon ako agad nito, siguro parang hindi pa. Kasi nga, ako nagdaan ako sa ganyan Nagdaan ako sa pagiging estudyante, elementary, may gusto akong laruan, hindi ko mabili. Ganyan din yung mararanasan nyo. Pero matutong mag-ipon. Mag-ipon ka. Magkano lang to? Nasa 550. O, di ba? Mag-ipon ka 20-20 kada araw. O, paglipas ng ilang araw niya, kahit mga 2 months. O, di ba? Sobra-sobra pa iipon mo. So, guys, yun lang yung maipapayo ko sa inyo. Pero hanggat nandito ako, pag may gusto kayong makitang laruan, ipapakita ko rito sa YouTube channel natin, ha? So, okay, sige guys. Kung hindi ka pa G, yan, mag-subscribe ka lang sa aking YouTube channel. At kung G ka na abang-abang lang sa mga lalabas pa nating video, i-click nyo na rin yung notification bell button para updated ka pa, di ba? Lalabas dyan kung may bago akong upload So, kita-kits tayo next video. Hindi ko alam kung pupunta tayo sa tindahan ulit ng Tamiya para masubukan natin tong mga to or magko-customize tayo ng Tamiyang palengke. Yung Tamiyang palengke. Basta, malalaman nyo next video. Yeah, bye-bye. Maraming salamat sa inyo. Let's go. Caper Tash. Yeah!